Okay, make me a picture ulit. 1, 2, 3, go. Make me a picture. 3. Okay, pa-explain. Lopo, so ang title po namin ay ang teaching tungkol sa divorce. Verses from 1 to 12. So ang aming picture ay about sa divorce. Ito po si Jesus. Ito yung di ko alam kung sino yung legal na asawa sa kanila dito, pero isa kabit dito. Ito si Jabez, siya yung yung asawa. Tapos, kay Jesse, siya si Moises. Hawak niya yung law o yung divorce paper. Ayun. So, ang natutunan namin dito ay guys, makinig kayo kay Ivan. Malakpakan natin si Ivan! Unang parang sabi ng Jesus, iisa na sila. Iisa na daw sila. So, ang pinaka-point po ng namin, ng natutunan ay sa verse 6. Kaya nga, di na sila dalawa, kundi iisa na sila. So, kung sino man yung pinagsama ng Diyos, ay hindi po pwede paghiwalay ng kahit sino. Then, ang pinaka-natutunan namin na kahit sino or kahit ano man yan, kung pinagsama ni Jesus mismo yun, hindi na sila pwedeng paghiwalayin kahit sino man. Unless si Jesus nagsabi na, maghiwalay na kayo, ganon. Siya lang yung may karapatan at may kapangyarihan para magsabi ng mga ganon-ganon. And ang sabi kasi din dito ng Pharisee is, bakit binigyan kami ni Moises ng divorce paper? Bakit niya kami, so ibig sabihin, hinahayaan niya ba kami na mag-divorce kami? And sabi naman ni Jesus dito, hindi. Dahil kasi matitigas yung ulo nyo. Yan. Sabi. Kaya may mga nagdi-divorce daw. Pero, ang natutunan namin, kaya pala matitigas yung mga ulo ng mga nagdi-divorce kasi wala silang fruits of the Spirit. O ano wala yun? The fruit of the Spirit is love, joy, patience, kindness, goodness. Kanta yun eh. Ano yung pang 7? 7 go. Ulit. 3, 2, 1, go. The fruit Fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. The fruit of the Spirit is goodness, gentleness, self-control. Palisin po. So, kailangan talaga natin ng fruit of the Spirit para ang ating marriage or like relationship sa iba ay strong and faithful. Thank you po. Palakpakan natin sila, guys. Palakpakan! I am... Ano mo yung sabi? Verses 13 to 15. Verse 13 to 15 na pinamagatang blines ni Jesus ang mga bata. Ay. Make me a picture. 3, 2, 1. Boom! Si Jesus dyan. Explain mo na. Nakaganto kasi, nakalagay sa 13 to 15, pinipigilan ng mga disciples yung mga kabataan na lumapit kay Jesus. Pero pinisisabi ni Jesus, huwag niyo silang pigilan at dahil sila ay Sige, basahin. Anak ng Diyos. Ayun. Sabi dito, may mga nagdala kay Jesus ng mga bata para i-bless niya at ipag-pray. So, dinala akong bata kay Jesus para ipag-pray daw ako at i-bless. Pero, sinabi ng mga disciples na huwag daw silang dalhin. Sabi ni Jesus, hayaan niyo lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan kasi para sa mga kagaya nila ang kaharian ng langit. okay. Yung faith is not decided by age. Ayun. Kasi naman, kahit matanda ka na or bata ka pa, may faith ka na. Hindi yung faith na decide sa age. Kunwari, bata ka pa. Kunwari, 11 years old ka pa lang. Wala. Hindi yung sabihin mo, malit na yung faith mo. Wala sa age. Wala sa age. So, idagdag lang namin kasi naalala namin ni David yung nakalagay sa 1 Timothy 4:12. Ang sabi dito is, huwag mong hayaang maliitin kanila
lang bata ka pa. Ang gawin mo, maging example ka para sa mga naniniwala sa pagsasalita mo, sa pag-uugali mo, sa pagmamahal, sa faith, at sa malinis na pamumuhay. So, ano nga ulit yung verse? 1 Timothy 4:12. So, ayun lang yung sa amin ni David. Perfect. Sa amin ay Matthew. Pasahap. Napunta po sa amin is Matthew 19, verse 16 to 30. So ano nga ba? Context lang, a little context. So ano ba nangyayari dito? So may lumapit na rich man, na rich young man kay Jesus. Sabi niya, Jesus, paano ba ako magkakaroon ng eternal life? Sabi ni Jesus, sumunod ka sa mga utos. Pero sabi ng rich young man is, nagawa ko na po yung mga yan. Ano ba kung pwede kong gawin? And ang sabi ni Jesus, pamigay mo, mas elder lang to, pamigay mo yung mga kayamanan mo sa inyo. Tapos, malis na yung rich young man. Pero ito, so ito yung tatlo namin, para bang natutunan, gano'n. So number 1, ang sabi dito, ikaw magsabi ng, number 1? Number 1, all things are possible within God. Wow! So, ayun nga. So, all things are possible within God. Anong verse ba yun? So, dahil sabi dito sa Matthew 19 verse... Ito, Matthew 19:26. But Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Amen ka ba? Amen! So, ano pa yung sa pangalawa namin natutunan? Yeah, go. Sige ba? Ibigay ang lahat ng ari-ari upang itaas ang glorify ni God. Ari-arian. Okay, alin natin ulit yun. Ano yung pangalawa namin natutunan? Ibigay ang lahat ng kayamanan kay God. At sa'yo mag-glorify. So, ano ba yung sabihin nito? Hindi lang kayamanan yung sinasabi, parang inaano ni Jesus dito. I-surrender mo yung sarili mo rin. Kasama na yun. At ano yung surrender dito? Yan. Ibinigay niya lahat sa mahirap. Binigay niya lahat sa mahirap. Ito yung mayaman na lalaki. Angas. So ano ba yung last na natutunan namin dito? Lahat ng tataas, bababa. Lahat ng bababa ay tataas. Yay! Ano ba maka-interpret kung ano ginagawa ni David dito? David, Ano? lahat ng itataas ay ibababa. Anong na-interpret mo doon? Parang yung mayayaman is nasa baba. Tapos yung mga naniniwala kay God is yung nasa taas. Yay! Wow. Pero hindi lang yan. Di ba ang ano kasi dito? Ang mga, may mga mayaman kasi na stubborn, di ba? Parang yan. Kung di man mayaman, may mga parang piling mayayaman na stubborn. Yung mga parang ayaw nila ibigay, madadamot, gano'n. Ay mga yan, ibababa yun. Pero kung humble ka at mapagbigay ka, tataas ka nila. Ayun lang po. Yay! Palakpakan natin sila, guys!